Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya. Nawalan na ako ng ganang kumain. Ikaw nang bahala. Sagot niya at hindi man lang tiningnan ng menu. Naiinis talaga siya kay Rafael. Hindi na ito namilit at nag-order na. Ayaw niya itong kausapin kaya inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-browse ng Facebook. Scroll up and down lang ginawa niya dahil parang magmumukhang busy siya. Maya-maya ay biglang tumunog ang notification mula sa messenger niya. Galing kay Rafael. Anong drama nito at nag-send ng message sa kanya ay magkaharap lang sila. Hindi niya yun binuksan at patuloy pa rin sa pag-scroll sa Facebook. Read it. Utos nito sa kanya ay kinatigil niya sa pag-scroll. Ayoko nga. Ano ba kasi yun? Bakit kailangan mag-chat ka pa? Basta basahin mo na. Seryosong utos nito. Kaya wala na siyang magawa kundi tingnan ang chat nito. You are still beautiful even you're frowning. Basa niya sa isip na ikinataas ng kilay niya. Napailing siya at pinakita sa muka na hindi siya naniniwala sa sinabi nito pero ang totoo ay kinilig ang mahina niyang puso. Funny. Peking tawa niya. Sasagot sana ito kaso dumating ang waiter na may dalang pagkain. Napangiti siya dahil hindi ito nakaganti sa kanya. Napalunok naman siya na makita ang mga pagkaing nakalatag sa mesa. Bigla tuloy siyang nagutom. Hindi na siya naghintay pa at nilantakan agad ang nakahaing pagkain. Nakita naman niya si Rafael na nakangiti habang pinagmasdan siyang kumain. Tigilan mo ako sa kakatingin mo, Rafael. Saway niya habang kumakain. Mas talo namang napangiti si Rafael. I never thought that you were prettier when you eat. Like there's no tomorrow. Iniikot lang niya ang kanyang mata habang patuloy pa rin sa pagkain nang biglang parang gustong bumaliktad ang sikmura niya. Napatayo siya ng mabilis at napatakbo sa lababo. Doon siya sumuka, ngunit tubig lang lumalabas sa bibig niya. Andun naman agad si Rafael sa tabi niya at hinahagod ang likod niya. Bigla siyang nanghina. Are you okay now? Tanong nito habang pinunasan ang gilid ng bibig niya. Tumango lang siya ngunit nabigla siya nang yakapin siya nito habang hinahagop pa rin ang likod niya. Kung bilis lang ng kabog ng puso ang pag-uusapan ay wala nang makakatalo sa kanya. Sobra. Pero gustong-gusto niya ang pakiramdam na nasa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay may karamay siya sa paghihirap niya sa pagdadalang tao. Yung pakiramdam na hindi siya nag-iisa at nandun ito palagi para alalayan siya. Nanatili sila ng ilang minuto sa ganung posisyon nang biglang may nagsilawang kamera sa likod nila. Lilingunin sana niyang gumawa niyon para naitago na ni Rafael ang mukha niya sa balikat nito. Huwag lilingon. Bulong nito sa kanya. Lumapit agad ang isang gwardya nang makita ang nangyari at pinalabas ng restaurant ang lalaking iyon. Sino yun? Paparazzi? Tanong niya habang kumuwala sa bisig nito ngunit nakayakap pa rin ito sa kanya. Bitawan mo na nga ako. Aniya habang pilit kumawala. Mamaya na dahil nakatingin pang lalaking yun sa atin. Anito ngunit maya-maya ay nagdududa na siya. Pakiramdam niya niloloko lang siya ng binata kaya pinilit niyang lumayo at tiningnan ng paligid. Wala na doon ang lalaki. Nilingon naman niya si Rafael na tumawa lang. Ang lalaking ito? Naisahan siya kaya sinipa niya ito sa tuhod. Ouch! Reklamo na saad nito. Buti nga sa'yo. Sagot niya at iniwan na ito at bumalik sa mesa nila. Napangiti naman si Rafael habang nakasunod sa kanya. For entertainment news, Rafael Montemayor, the rumored boyfriend of the young actress Pressy, was spotted hugging with another woman yesterday in a restaurant. Who is this mysterious girl that Rafael Montemayor is hiding? Let's find. Hindi na tinapos ni Margaret ang pinapanood ng balita sa TV at pinatay ito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Siguradong susugurin siya ng mga fans ni Pressy at sabihing isa siyang babae ni Rafael kung malalaman kung sino siya. Nakakainis kasi ang Rafael na yon. May payakap-yakap pang nalalaman. Napagkamalan tuloy kami pero buti na lang na itago nito ang mukha ko kundi malaki sanang iskandalo ang haharapin ko sa pamilya at sa mga kakilala ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang Facebook. Magsustalk sana siya sa account ni Rafael kung anong balita na. Wala namang bagong post. Binisita niya ang Instagram nito, may bagong post ito 10 minutes ago. There's nothing to worry, you're the only one here ang caption nito sa picture nito na halos mukha lang ang makikita at ang mga mati nito ay nakangiti. Parang nakangiti sa kanya pero alam niyang hindi iyon para sa kanya. Parang bigla siyang nawalan ng ganang kumilos. Nakaramdam siya ng selos sa puso niya. Selos dahil pinarating agad ni Rafael kay Pressy na hindi ito nagtaksil sa babae.
Mahal nga siguro nito ang babae at seryosohan na nga talaga ang relasyon nito sa aktres. Binasa niya ang comments nito. May nag-mention ng tungkol sa balita ngunit kinilig rin ng pabulaanan ni Rafael na mali ang chismis at halos puro kinilig sa post ni Rafael. Kung sila kinilig, pues ako hindi. Naiinis siya at nagagalit. Pero hindi niya alam kung sa sarili ba niya ako kay Rafael o sadyang nagsiselos lang talaga siya. Biglang may nag-pop up na notification message mula sa messenger niya. It's from Maynard. Oo nga pala at may usapan pala silang magkikita ngayong gabi. Sinabi nitong susunduin daw siya sa cafe. Pupunta ba siya? Nagdadalawang isip siya kung makikipagkita siya rito. Naalala niya ang banta ni Rafael ngunit nainis naman siya kay Rafael kaya gusto rin niya itong inisin. Nag-reply siya kay Maynard. 4:30 na kaya dali-dali siyang nagbihis para pumunta sa cafe niya kung saan siya susunduin ni Maynard. Nagsuot siya ng simpleng plain peach colored dress na sleeveless na kasyang-kasya sa katawan niya. Hindi pa klaro ang tiyan niya kaya kampante pa siyang magpakita sa mga kakilala niya. Naglagay siya ng pulbo at nagpahid ng konting lipstick sa labi. Handa na siyang umalis nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa si Rafael na may daladalang groceries. Napakunot ang noon to na makita ang itsura niya. Alam nitong aalis siya. Where are you going? Tanong nito sa kanya habang tumuloy sa kusina at inilapag ang mga dalahan sa lamesa. Bibisita lang ako sa cafe. Pagsisinungaling niya. Really? Okay, sasamahan na kita. Sabi nito at nagpatiuna ng lumakad sa labas. Teka, sandali. Pigil niya sa kamay nito. Para naman siyang nakuryente ng madikit ang palad nito sa balat nito kaya nabitawan niya ito. Tumigil naman ito at lumingon sa kanya. Hindi mo na kailangan samahan ako. Kaya ko naman mag-isa. May taxi naman sa labas. I insist. Let's go. Anito saka kinuha ang kamay niya at hinila siya palabas. Nagpahila naman si Margaret dahil hindi na niya alam kung paano ito pigilang sumama. Nakarating sila sa cafe niya na walang imikan. Actually, tinanong naman siya ni Rafael kung kumusta ang araw niya pero sinagot lang niya ng okay lang. Wala pa si Maynard pagdating nila kaya para siyang nabunutan ng tinik. Dumiretso siya sa opisina niya at iniwan si Rafael sa labas. Nag-isip siya ng paraan kung anong gagawin niya. Tatawagan sana niya si Maynard nang biglang bumukas ang pintuan. Miss Margaret, nasa labas po si Sir Maynard, hinahanap ka. Sabi ng tauhan niya. Okay, lalabas na ako. Thanks. Kinakabahan man pero lumabas pa rin siya para kausapin si Maynard. Nakaupo ito sa bakanting upuan hindi kalayuan kay Rafael. Parehong nakatitig sa kanya ang dalawa habang papalapit siya kay Maynard. Hey, I miss you. Salubong ni Maynard sa kanya at akmang hahalikan siya nito sa pisngi pero nakaiwas siya. Alam niya nakatutok ang mga mata ni Rafael sa kanila. Are you ready? Let's go! Nakangiting yaya nito sa kanya. Napalingon siya kay Rafael na titig sa kanya at nagpang-abot na kilay. Napatingin naman si Maynard sa tiningnan niya at nakita nito si Rafael. Anong ginagawa niya rito? Nagtatakang tanong nito. Ewan ko, nagkakape lang siguro. Sandali lang, kunin ko lang bag ko sa loob. Paalam niya at tumalikod na. Balak niyang inisin si Rafael. Pagkapasok sa loob ng opisina ay tinignan muna niya ang kanyang mukha sa salamin at nag-retouch ng konting lipstick nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Rafael na mukhang galit. So, the mother of my child can really wait for 9 months before she can have a date with a guy, huh? Sarkastikong saad habang lumalapit sa kanya. Napaatras naman siya halos nang idikit ni Rafael ang katawan nito sa kanya. Wait, ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Halos pabulong na pakiusap niya dahil halos wala ng salita ang lumabas mula sa bibig niya. Parang bigla kasing natigilan ng buong sistema niya nang inilapit na Rafael ang mukha nito sa mukha niya. Parang gusto niyang ipikit ang mga mata at hintayin ang mga labi nitong dumikit sa kanya. Remove that lipstick or ako magtatanggal niyan. Utos nito sa kanya na nagpabalik sa wisyo niya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya na hindi nangyaring inaasahan niya kaya naitulak niya ito ng malakas na ikinaatras nito. Wala kang pakialam kung gaano kakapal ng lipstick ang ilagay ko rito. At wala kang pakialam kung makapag-date ako kay Maynard. Ikaw nga nakikipag-date kahit kanino tapos ako pagbabawalan mo. Ang unfair mo rin, no? Pasinghal pero sa mahinang boses na sabi niya. Sino nagsabi sa'yo na nakipag-date ako? Hamon na tanong nito. Sino yung presi na yun? Itatanggi mo pa? Buong Pilipinas ay alam ang relasyon ninyo. Hindi niya napigilan ang
ang kanyang emosyon. Really? Paano kung sasabihin kong wala kaming relasyon ni Presi? Hindi mo ba itutuloy yung pakikipag-date sa lalaking yun? Hamon nito sa kanya. Sandaling parang gustong magdiwang ang puso niya sa narinig, pero alam niyang pinaglalaroan lang siya nito. Makikipag-date pa rin ako dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Sagot naman niya. Ayaw niyang magpakontrol sa binata. Well, okay. Go ahead. Consider him jobless tomorrow. Seryosong banta nito. Napakasama mo talaga. Kigil na singhal niya. Tatalikuran na sana niya ito para lumabas, ngunit nahila nito ang braso niya palapit dito at sa hindi inaasahan ay biglang sinakop nito ang kanyang mga labi. Nagpumigla siya at pilit na itindulak ito, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil walang lakas ang bawat tulak niya. Dahan-dahan siyang napapikit at kusang gumaganti sa bawat halik ni Rafael. Hindi maitatanggi pareho na nilang namiss ang isa't isa. Ang kamay nitong masuyong humahaplos sa balat niya ay nagpapaliyos lalo sa kanyang nararamdaman. Nawala na siya ng lakas para pigilan pa ang ginagawa nila. Ngunit bigla siyang napatigil nang may kumatok sa pintuan, kaya naitulak niya si Rafael at tumigil naman ito. Is Margaret? Pinapatawag na po kayo ni Sir Maynard. Sabi nito at tumitig pa sa labi ni Margaret na nasira na ang lipstick. Nag-okay lang siya at dali-daling tinignan ang mukha sa salamin. At napatingin siya kay Rafael na kampanting nakaupo at nakangiti habang nanonood sa kanya. Walang puso ka talaga. Sinira mong lipstick ko. Sinira mong usapan na note touching. Inis na sabi niya habang inayos ang mukha at nag-retouch. Well, hindi ako sumang-ayon. Isa pa, gusto mo naman. Tukso nito sa kanya na ikinapula ng mukha niya. Hindi na siya kumontra pa dahil halata namang nagustuhan niya, pero pinaikot niya ang kanyang mata para hindi masyadong nakakahiya. Pagkatapos mag-retouch ay kinuha niya ang kanyang bag at akmang lalabas na, ngunit nahawakan ni Rafael ang kamay niya habang lumabas siya. Kahit anong agaw niya ay ayaw talaga nitong bitawan hanggang sa nakita sila ni Maynard na nagtataka. Dinala siya ni Rafael sa harap ni Maynard. Hindi niya alam kung anong sasabihin ni Rafael kay Maynard at kung paano ipapaliwanag ang nakita. I'm sorry pare, hindi ka masasamahan ni Margaret ngayon dahil maga siyang matutulog ngayong gabi. Dahil may check-up sa OB-GYN niya bukas. Nakangiting sabi ni Rafael na ikinabigla niya at ni Maynard pareho. Anong check-up, Margaret? Tanong nito na hindi makapaniwala sa narinig. Oh, di mo pa pala nasabi sa kanya, babe? Pagpapatuloy ni Rafael na nakangiti pa. Nagbibiro lang siya, di ba? Tanong ni Maynard. Naawa siya rito at naiinis siya kay Rafael na ngayon ay ngiti-ngiti. I'm sorry, Maynard, hindi ako makakasama ngayon sa'yo dahil may importante pa pala kaming gagawin ng boss ko. Pero hindi ako buntis. Nagbibiro lang yan. Paumanhin niya at gumiti. Aalis na kami. Susunod na lang. Bye. Paalam naman niya. Hindi naman nakapagsalita si Maynard. Nagdalawang isip siya kung sino ang paniniwalaan. Ano bang problema mo? Ha? Bakit mo sinabi yun? Lihim lang natin yun, di ba? Dahil gusto kong iwasan ka na niya or else mawawalan talaga siya ng trabaho. Inis na wika nito habang pinaandar ang sasakyan. Ang gulo ng lalaking ito. Ang hirap intindihin. Aniya sa sarili. Tuluyan na kaya ang iiwasan ni Maynard si Margaret? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.